Good day everyone. So topic natin, division of fractions. Part 3, mixed fractions naman. Okay, so ito yung mga examples natin. So 1, 2, 3, 4. Ako magsasagot ng mga examples na yun. Then yung 5 and 6, try nyo sagutan yung question or example number 5 and 6. So dito sa division of fractions, wala siyang pinagkaiba sa mga nauna natin. Okay, so ganun pa rin. Copy natin yung first fraction, then change natin yung operation sa multiplication at yung yung second fraction or divisor, hanapin natin yung reciprocal niya. Pero dito, dahil mixed fraction to, meron tayong idadagdag na bagong step. Okay? So, itong mga mixed fractions na to na nakikita ninyo ay gagawin muna nating improper fraction. So, paano siya gawing improper fraction? So, una, kopyahin natin yung denominator, 4. Okay? Then, times natin. 4 times 3 is 12. Plus 2 is 14. Ganon din dito sa kabila. Kopyahin natin yung 2. Then, 2 times 1 is 2. Plus 1, 3. So, yan yung ating first step. Kasi hindi pwedeng dumirekta tayo ng reciprocal dahil mixed number pa siya eh. Dapat improper fraction muna or proper fraction. Okay, next step, gawin na natin yung standard na ginagawa natin. So, kopyahin natin yung first fraction. So, 14 over 4. Okay, then yung division, magiging multiplication. Then, i-flip natin yung 3 halves. Or, kunin natin yung reciprocal. So, magiging 2 over 3. Then, magsasagot na tayo. Multiplication na. 14 times 2 is 28. And 4 times 3 is 12. So, kung napapansin niyo masyado siyang malaki. Kaya, kukunin natin yung lowest term ng dalawang number na yan. So, 28 and 12. Ayan. So, yung common factor nila ay 4. 28 divided by 4 is 7. And 12 divided by 4 is 3. So, wala na silang common factor. Kaya, ang lowest term ng 28 over 12 ay 7 over 3. Then, hindi pa yan pwede eh. Kasi, improper siya eh. Tingnan nyo. Mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. Kaya, gagawin natin siyang mixed number or mixed fraction. So, paano yun? Kopyahin natin yung 3. Then, divide natin. 7 divided by 3. Zoom na lang natin. So, 2 times 3 is 6. 7 minus 6 is 1. Remainder 1. Okay. So, remainder 1. Yung remainder lalagay dito sa taas. At yung quotient lalagay dun sa whole number. So, magiging sagot dyan ay 2 and 1/3. So, ganun pa rin gaya ng part 1 and part 2 natin. Copy the first fraction, gagawin yung multiplication, ayun, at i-flip yung second fraction. Ang pinagkaiba nga lang, yung mixed fraction, ginawa nating improper fraction. Okay? So, dito naman tayo sa number 2. Okay, so dito sa number 2, may idea na tayo dyan. Kasi, yung whole number, lalagyan natin yan ng automatic na denominator of 1. Okay? Pero, meron siyang mixed number or mixed fraction, gagawin muna natin improper yan. So, kopyahin natin yung 4. 4 times 3 is 12 plus 1, 13. Okay? 13. Then, divide 5 over 1. Kopyahin natin 5 over 1. Then, yung division, magiging multiplication. I-flip natin yan, 4 over 13. Okay? Then, ipag-times na natin. So, 5 times 4 is 20. And 1 times 13 is 13. Then,
improper fraction siya, di ba? So, 13, 1 and 7 over 13. Okay, shinortcut ko na. Pero kung gusto nyo makita, pwede rin naman. Kopyahin nyo yung 13, then divide nyo lang yung 20 sa 13. So, we have 1 times 13 is 13, so 7, remainder 7. So, yung remainder, lagi nandun sa numerator's place. Okay? So, another 2 examples. Example number 3. So, ganun pa rin ang gagawin natin. So, multiply, then add. So, 10, ayan. 10 times 10 is 100, plus 8 is 108. Divided by, kopyahin natin yung 4. 4 times 2 is 8, plus 2 is 10. Then, 108 over 10, kasi copy lang natin. Yung division, magiging multiplication. At itong dalawa, i-flip natin. 4 over 10. Okay. So, pagdating dito, pwede natin i-times yan. Kaso masyadong malaki, di ba? Pero try pa rin natin. 108 times 4 is 432. 432 over 10 times 10 is 100. So, masyadong malaki siya, no? Okay. Ito, meron tayong technique dito. Ang tawag kasi dito ay decimal fraction. Okay. Pag nagtatapos siya sa multiples of 10 na denominator. 10, 100, 1,000. Decimal fraction ang tawag natin dyan. So, meron tayong technique dyan. So, guhitan ko lang to. So, NN, 4 and 32 over 100. Yan yung technique dyan. So, kasi pag pinag-times natin, 100 times 4, 400, plus 32 is 432. Kaya ang mangyari na lang dito ay, ilo-lowest term na lang natin ito. 32 and 100. Saan kaya siya divisible? Diba divisible siya sa 4? So, 32 divided by 4 is 8. And 100 divided by 4 is 25. So, magiging sagot dito ay 4 and 8 over 25. Okay. So, medyo malaki kasi yung given natin. Kasi 10 and 8 tenths. Diba? Tapos ito naman, 2 and 2 fourths. Then, pinag-times. Ayan, flinip, naging 4 over 10. 432, 100. Then, yung 432 over 100, ginawa natin yung mixed number. And sinimplify natin itong 32 over 100, naging 8 over 25. Okay. Next, number 4. Ayun ulit, meron tayong whole number. So, lagay kagad tayo ng over 1. Then, ito, gawin natin improper fraction. So, copyahin natin yung 4. 4 times 2 is 8 plus 3, 11. Divided by 11 over 1. I-flip natin ito. Kopyahin yan. 11 over 4. Then, palitan to ng times. Kuha. So, yung 11 over 1, naging 1 over 11. Then, multiply natin. 11 times 1 is 11. And 4 times 11 is 44. Divisible siya sa 11, kaya magiging sagot ay 1/4. Pero pwede naman natin i-cancel yan dito. At natira ay yun, 1/4. Okay? Next, dito naman sa 5 and 6, try nyo na kayo ang magsagot. Pwede nyong i-post ang video, then after nyong magsagot, i-play nyo na. Pero dapat may sagot na kayo sa 5 and 6 bago nyo i-play. So, tatandaan nyo lang, gagawin nyo itong improper fraction. Okay?
Then, pagkatapos nyo gawing improper fraction yun, kopya, gagawing multiplication, reciprocal, then solve, tapos simplify. Okay, so pagbilang ko ng 3, paki-post na yung video. 1, 2, 3. Okay, so tingin ko tapos ka na. Kung hindi ka man natapos, okay lang din. Basta mahalaga nag-try kang magsagot. So unahin natin ito. Kopyahin natin yung 5. 5 times 6 is 30 plus 2, 32. Divided by, kopyahin natin yung 3. Ayan. 3 times 2 is 6 plus 2 is 8. Ayan. So, kopyahin natin to. 32 over 5. Palitan natin ang multiplication. At i-flip natin yan. So, we have, pagta-times na natin, pwede natin ma-cancel ito eh. Try natin i-cancel. Ayan. 32 and 8. So, saan siya divisible? Sa 8, diba? So, ito magiging 1. At ito naman ngayon magiging 4. So, pwede na tayo magsagot. 4 times 3 is 12. And 5 times 1 is 5. Improper na naman siya, kaya gagawin natin siyang mixed fraction. 2 and 2/5. Paano naging 2 and 2/5? Kinopya natin yung 5. Then, dinivide natin yung 12 by 5. Kung ano yung maging result, yun yung ilalagay natin dito sa fraction. So, 12 divided by 5 is 2. And 2 times 5 is 10. Remainder 2. So, nagkataon na parehas 2, kaya kahit magkabaligtad ka ng lagay, ganun pa rin yung magiging sagot kasi parehas lang sila. So, ang sagot ay 2 and 2/5. Okay? Next, we have 10 and 1/2. So, again, kopyahin ulit natin yung 2. 10 times 2 is 20 plus 1, 21. Divided by, ito hindi na natin babaguhin kasi proper fraction naman siya. 3 over 5. Copy, 21 over 2. Gawing multiplication at ito ay i-flip. Okay? So, pwede natin i-cancel itong 21 and 3. Divisible kasi siya sa 3. So, 3 divided by 3 is 1 and 21 divided by 3 is 7. Then, i-multiply na natin. 7 times 5 is 35. 2 times 1 is 2. So, hindi kasi divisible ng 2 yung 35, kaya divide na natin. Ayan. So, magiging sagot dyan ay 17 and 1/2. So, pakita pa rin natin. Kinopya ko lang tong 2. Then, dinivide ko yung 35 sa 2. So, we have 1. 1 times 2 is 2. 3 minus 2 is 1. Bring down 5. And 15 divided by 2 is 7. And 7 times 2 is 14. Remainder 1. So, yung remainder ayun. At yung whole number, doon naman nakalagay. So, yan yung division of fractions, mixed fraction, part 3 natin. Okay. Susunod na video ko, ituturo ko yung shortcut. So, ayun lang. Sana nakatulong sa inyo.